Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamalakaya ng tao." Pagdakay, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya ng paglakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama, kasama ng mga taong upahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng unang linggo sa karaniwang panahon. Kahapon, tinapos natin ang panahon ng Pasko ng pagsilang, yung Christmas season, at ngayon naman ay nagsisimula na tayo sa ordinary time o karaniwang panahon. At dito natin matutunghayan ang public ministry na ginawa ni Jesus. Kaya nga sa unang araw na ito ng Lunes ay narinig din natin ang pagtawag ni Jesus sa kanyang pagsisimula. Matapos niyang tanggapin ang binyag na binigay sa kanya ni Juan Bautista, ngayon naman ay magsisimula na siya sa paglalakbay niya, magsisimula na siya sa kanyang misyon na magpahayag ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan at ang pagpapahayag ng mabuting balita. Pero narinig natin ang pagtawag sa unang apat na magiging mga alagad niya. At ito ay mga mangingisda. Yung mga magkapatid na Andres at Simon, si Santiago at si Juan, mga mangingisda. Kung tutusin, pwedeng gawing mag-isa ito ni Jesus. Pwede at kayang-kaya niyang gawing mag-isa ito. Pero mas pinili niya na magtawag ng mga makakasama. Sabihin nyo nga, kasama. Ano ba mas gusto nyo? Mag-isa o may kasama? Hindi rin madali, no? Kapag mayroon kang kasama, kasi magkakaroon ng adjustment, kahit nga sa mag-asawa, di ba, no? Na magkaiba kayo ng ugali, magkaiba kayo ng minsan ng paniniwala, magkaiba kayo ng kinalakihan, magkaiba ng paniniwala. No? Very challenging din yung mayroong kang makasama sa isang gawain. Pero gusto ni Jesus, may makasama siya. At itong mga tinawag niya, at mapapakinggan pa natin yung iba pang mga pangalan, ito ay kanyang aakayin. Humayo kayo sa bawat sulok ng mundo. Maririnig natin yan. Sa ngayon ay pinangalanan muna ang apat na alagad.
Pero gaya ng nasabi ko, ito yung kanyang gagawin sa kanila. So, ulitin ko po, no? Bakit nananatili ang simbahan natin? Dahil ipinapasa ito, itinuturo ito ng mga nauna pa sa atin, mula pa sa mga alagad na pinili ni Jesus. Kaya, minsan po, no, mas sa atin, no, sa karanasan natin, kahit sa mga ministries and organizations, di ba, no? Kapag nawala na, kasi minsan ayaw magpapalit, di ba, no? Ayaw magpailik, no? Kasi gusto niya siya lang, walang tinitrain. Kumbaga, gusto niya siya lang. Kaya kapag namamatay na ang isang leader, nawawala na yung organisasyon. Kasi wala kang training. Wala kang kasama. Gusto mo ikaw lang. So, kung dito lang, no, sa konteksto nito, yung wisdom kasi, bakit kailangan may kasama? Para may matrain ka. Kasi hindi ka panghabang buhay dito. Iiwanan mo ang mundong ito, iiwanan mo din ang kinabibilangan mo. Pero ano nga mangyayari kapag nawala ka? Kaya nga, sa mga magulang, ngayon, nasa paghahanda tayo ng kapistahan ng Santo Niño bilang bata, na mismong si Jesus dumaan sa pagkabata, dumaan sa kailangan niyang makinig, kailangan siyang turuan. Ang tanong, ang mga bata ba tinuturuan natin? Ang mga bata ba isinasama natin sa ginagawa natin? Ano ba? Sa pagsisimba, isinasama ba natin para mamulat sila sa pananampalataya na ating pong ginagawa? O mas maganda doon na lang sila sa bahay, humawak na lang sila ng gadget, mag-cellphone na lang, mag-computer na lang, tayo okay na tayo. Kaya kapag nawala na yung mga magulang, yung mga anak, hindi rin nagsisimba kasi hindi nga nahubog, hindi isinama. Nakukuha ba? Umalinsing na yung pang-offertory. Di ba? Yung wisdom, no? Kaya nga sa simbahan, tinuturo na, hindi sa ayaw kayo. Kahit nga kami mga pari, di ba? Kailangan may natitrain. Mayroon dapat na hinuhubog para magpari, magpag-aralin o magpaaral sa seminaryo dahil para may pumalit, para may magpatuloy. So hindi minsan kasi pag napapalitan, nagtatampo, ayaw nang pumunta ng simbahan, dala-dala pa buong organization, ay huwag kayong pumunta dyan. So wala na. Saan ba talaga tayo nakasentro? Sa mabuting balita. Yan ang ginawa ni Jesus. Kaya tuloy. Ito ang simbahan natin. Ano ba? Sa panahon ba natin matatapos ito o ipagpapatuloy natin? At hindi lang ito gawain ng isang tao. Na madali lang sana, no? Minsan pag matatigas ang ulo, alisin ang mga yan. Kaya ko na itong mag-isa. Tahimik pa. No? Pero, di ba, nandun kasama yung challenge. Nandun yung mas natututo rin tayo sa pakikisama natin sa iba. Pero mula sa atin nawa, no, huwag nating solohin. Huwag nating gawing ako lang, kundi tayo. Hindi tayo exclusive. Tayo ay inclusive. Maging bukas tayo na pagdating ng araw, kailangan mong ipasa, kailangan mong ibigay sa iba ang gawain ng Diyos. Gawain ito ng Diyos, hindi natin ito gawain. Amen?